no greater love than this, that a man would give his life for a friend. And there's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You chose me when I was so unworthy. You cleansed me with your own blood. You clothed me with righteousness and mercy. You crowned me with your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. And there's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. And there's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Muli, Ama, kami ay nagpupuri, papasalamat sa iyo dahil Ikaw yung Panginoon ng aming buhay. Ikaw yung Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Kaya igawad mo sa amin, Panginoong Jesus at Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay sa araw-araw naming buhay. Kaya Ama, naririto po kami, Panginoon, upang ipagdiwang ang kamatayan ng aming Panginoong Jesus. Papasalamat po kami sa kamatayan ng aming Panginoong Jesus na siyang dahilan upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kanyang kamatayan. Salamat, Panginoon, sa kanyang pagbibigay ng buhay para sa amin. Kaya, O Diyos, ngayong umaga, naniniwala po kami, Panginoon, na ang Panginoon ay narito sa aming kalagitnaan. Narito, Panginoon, sa aming tabi upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na pangalagaan. Kaya, O Diyos, kami ay nagpapuri, nagpapasalamat, lalo na, O Diyos, sa mga salitang aming matututunan, Panginoon, ngayong umaga. Patuloy na gawad mo ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin, na patuloy mo kami, Panginoon, samahan sa lahat, Lord God, ng aspeto ng buhay. Salamat po sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus na patuloy na nagpadama ng pagmamahal sa bawat isa. Kaya pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Alam namin na ang panahon ito ay kung saan ay pinagdiriwang namin ang kamatayan ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa kabutihan mo, dakilang Diyos, sapagkat binigay mo ang iyong anak para sa bawat isa. Pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin at dinadakila ka namin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nang magtatanghaling tapat na, hanggang sa 3 ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna.
Lucas 23, verse 44 at 45. Sa panahong ito ay naitala sa banal na kasulatan ang 7 na wika ng Panginoong Hesus habang siya ay nakapako sa krus at pinagbabayaran ang kasalanan ng mundo. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 2 Corinto chapter 5 verse 21. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, your holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord with whom we have the victory. He answers against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you, O Lord, are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole world. Great is the Lord in whom we have the victory. He answers against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust
works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Blessed Holy Week po sa ating lahat. At sa mga sandali pong ito ay pagbulayan natin, pakinggan natin at kapulutan natin ang aral, ang 7 winika ng Panginoong Yesus doon sa krus. Ang una po niyang winika ay yung sa Lucas, Kabanatang 23-34, nang sinabi ng Panginoong Yesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya po, ang unang binigkas dito ng Panginoong Yesus ay isang panalangin. At ang unang kanyang sinabi ay Ama. Sapagkat ito ang tawag din ng Diyos sa ating Ama sa langit. At sinasabi po na ito'y binigkas niya at itinuro ng mahigit na 170 beses nung siya po ay nandito pa, hindi pa siya naipapako sa krus. At hanggang sa pagkapako po sa krus, siya po ang tinatawagan niya yung Ama sa langit. At ang nasa isip niya po rito ay yung kapatawaran ng mga tao. Sapagkat sabi niya ay patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya po ang Panginoon Jesus, kaya niya pinanalangin ito dahil siya po ay nanamagitan sa Diyos Ama at sa tao sa mundo na nagkasala. At posible rin sinasabi po rito na ang pinapatawad niya rin ay yung mga taong nakagawa sa kanya ng direktang kasalanan, gaya po ng siya ay pinagtawanan, siya po ay binugbog, kinoronahan ng tinik, pinagupit at iba pa, at pinako sa krus. Kaya po ito ay isang halimbawa din sa atin, kung may mga taong nagkasala sa atin, ay dapat din po natin silang patawarin. Kahit na kuminsan hindi sila humingi ng tawad, pinapasa Diyos na rin natin sila. Ngunit posible rin po ito ngayong pamamagitan niya para mapatawad ang buong sanlibutan. Yung sinabi niya pong sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa, hindi po ibig sabihin na kung hindi natin alam o inosente tayo, automatic na mapapatawad tayo. Kasi po sa pangangaral ng mabuting balita, alam natin na pinangaral din yung pagsisisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos para sila mapatawad. At yan po ay nakita natin sa buhay ni Pedro nung pagkatapos na buhay muli ang Panginoong Yesus, nangaral siya at meron po mahigit na 3,000 ang nagsisi at pinatunayan nila sa bautismo. Kaya po sila ay napatawad ng kasalanan at kinilala nila si Kristo, ang Panginoong Yesus, na Panginoon ng kanilang buhay. Kaya po mga ngayong hapon o sa araw po na ito, meron sa atin na hindi pa napatawad ng Diyos. Panahon na po, sapagat ang Panginoong Yesus ay nanalangin para sa atin na papatawad tayo. Kung meron po kayong hindi pa napapatawad na kasalanan ng ibang tao, mga taong gumawa sa inyo ng hindi maganda, maring hindi nyo sila kilala o kilala man natin, ipasa Diyos na po natin sila at magpatawad po tayo. Sapagkat ito ngayong ipinanalangin ng Panginoong Yesus doon sa krus, na patawarin na sila. Pangalawa po, doon sa Lucas 23:42-43, at sinabi ng Panginoong Yesus, tapos niya tumingin sa Ama, tumingin siya sa kasama niya nakapako sa krus, at sinabi niya ng tao doon o yung makasalanan doon na, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sumagot ang ating Panginoong Yesus na sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. So ito po'y winika niya doon sa taong makasalanan sa kanyang tabi na
humingi din ng awa sa kanya. Yung isa po na magnanakaw doon o yung makasalanan, siya rin po ay nagsabi na kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami ngayon. Ngunit hindi siya sinagot ng Panginoong Yesus. Ngunit itong isa rito na rin nakapag-isip po siya at sinabi niya na alalahanin mo ako sa iyong pagpunta sa iyong kaharian. Kinilala niya si Kristo na hari sa mga sandaling ito. Magkagayon, sinabi ng Panginoong Yesus, ngayon din makakasama kita sa paraiso. Kaya po nung nalagutan sila ng hininga o nawala na yung kanilang spirito dito sa lupa, ay magkasama po sila na pumunta doon sa paraiso. Di po ba kasi yun ang pinangako ng Panginoon. Kaya po ito ay mensahe din sa mga tao na kahit na sa huling sandali, sa mga nawawala ng pag-asa, hindi sila dapat mawala ng pag-asa kung kikilalanin nila ang Panginoong Yesus na Mesiyas at tagapagligtas, makakasama sila ng Panginoon ayon sa kanyang ipinangako. Kahit na tayo'y sa huling sandali ng buhay ng isang tao. Ayon po ito dito. Ang pangatlo pong winika ng Panginoong Yesus ay nandun sa Juan, Kabanatang 11, 26 at 27. At sinabi po doon, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak. At sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. At mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Kaya pagkatapos po siyang tumingin sa ama at tinignan niya sa tagiliran niya yung magnanakaw o yung makasalanan na humingi ng makasama sa kanyang kaharian, ay ngayon po naman ay tumingin siya sa ibaba at nakita niya doon yung kanyang ina at tinagubilinan niya na sabi niya, Ina, narito ang iyong anak, na sinasabi po na yung minamahal na anak ng minamahal na alagad, ng Panginoong Jesus ay si Apostol Juan. Kaya po ang tagubilin niya kay Maria na ina ng Panginoong Jesus dito sa lupa ay siya na ngayon ang magiging ina. Yun ang kanya magiging tungkulin na mag-aalaga siguro po at magluluto doon sa bahay ng kanyang minamahal na alagad. Kasi doon na nga siya tumira si Maria at magawain pa ng isang ina. So ito po ay pagpapaalala sa maraming mga ina ng tahanan ngayon na nangalaga sa kanilang mga anak at kahit na sila ay nagkaedad na ay nag-aalaga pa rin sa kanilang mga anak na sila ay pahalagahan din natin sapagkat meron pa rin misyon sila dito sa lupa. Tapos tinagubilinan po ng Panginoong Yesus yung kanyang alagad. Sabi niya, narito ang iyong ina. So ito po ay tagubilin sa mga anak na mayroon ng kakayanang mangalaga para sa kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang ina. Kaya po ito ay panawagan din at halimbawa na kahit sa paghihirap ng Panginoong Yesus, hindi niya nakakalimutan yung mga magulang at mga anak at yung kanilang mga tungkulin sa bawat isa. Nawa po ito ay kapulutan din natin ng aral. Pang-apat po ay sa Mateo 27:46, sinabi po roon na mag-aalas 3 na ng hapon o mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, sabachthani, o lema, sabachthani na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? So ito po yung pangalawang panalangin ng Panginoong Yesus dito sa krus. So patuloy po siyang nananalangin at tinawagan naman niya ngayon ang Diyos na Diyos ko, Diyos ko. Ito po ay panalangin ng pagkilala ng nararanasan niya ng mga sandaling ito. Hindi po ito panalangin na para pong nagrereklamo o nagagalit o parang may tampo sa Diyos Ama. Hindi po. Sinasabi lamang po niya yung kanyang nararamdaman. At alam po natin naman sandaling ito, yung Diyos Ama na hindi pa humiwalay sa kanya ay pinabayaan siya o humiwalay sa kanya. Bakit po? Kasi po nga yung lahat
ng kasalanan ng mundo ay pinagbabayaran niya sa mga sandaling ito. Sa magkagayon, kailangan pong siya ang magbata noon. Kaya po, kaya niyang gawin na pasanin ang lahat ng kasalanan ng mundo. At dahil siya ngay naging makasalanan, bagamat siya ay walang kasalanan, ang mga sandaling ito ay pansamantala po na pinabayaan o iniwan siya o humiwalay ang Diyos Ama sa kanya. Dahil po nga ang Diyos ay banal at hindi maaaring sumama sa kasalanan. So siya po ay naging makasalanan ng mga sandaling ito upang tayo ay mapabanal ng Diyos, mapatawad. Siya po ay pinabayaan pansamantala upang tayo po ay makasama ng Diyos ng walang hanggan. Ang panglima pong sinabi ng Panginoong Hesus ay nandoon sa Juan, Kabanatang 11, 28. At ito po ang sinabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, I thirst sa English o nauuhaw ako. So ito po ay napakaiksing sinabi ng Panginoong Hesus at winika, at ito po ay nagsasabi ng kanyang nararamdaman pa rin ng mga sandaling ito na bilang isang tao ay nararamdaman niya yung pagkauhaw dahil po nga mula pa nung siya nanalangin sa Getsemani, ang kanyang pawis sabi ay parang mga patak ng dugo, at sa buong maghapon sa buong maghapon na ito ay talaga pong maraming pawis ang lumabas sa kanya. Kaya sabi po rito, siya ay nauuhaw. Ngunit sabi rin po ito, binanggit niya upang matupad ang kasulatan o sinabi sa kasulatan. Ito po ay matatagpuan natin sa awit 69:21 na doon sinabi nga po yung salitang nauuhaw siya. Kaya po alam ito ng Panginoong Hesus at binanggit din niya bilang katuparan doon sa nasulat. Kaya po matagal nang naisulat itong sasampitin na ito ng Panginoong Hesus, pinatungkol sa Kanya na siya ay nauuhaw. So upang tayo nga po ay tubusin sa ating kasalanan. Naranasan niya ang mga discomfort dito sa mundo at sinabi na yung kanyang paghihirap, mahigit na 1,000 taon pa ang darating. Kaya po ito po ang mababasa po natin dito. Pang-anim po na sinabi ng Panginoong Hesus ay yung nasa John chapter 19 verse 30 na sabi po dito, nang masipsip na ni Hesus ang alak dahil binigyan po siya ng maasim na katas ng ubas, tinatawag ng alak, sinabi niya, naganap na. At iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sa English po, familiar rin tayo rito nung sinabi ng Panginoong Hesus na it is finished. So dito po yung naganap na hindi lamang yung malapit na siyang mamatay, kung hindi po yung naganap na niya yung kanyang misyon dito sa lupa. Na alam niya na sabi nga po niya, kaya siya naparito upang hanapin at iligtas sa mga taong nawawala, mapatawad ang mga makasalanan. Kaya po sa kanyang paghahanap nito at pangangaral ay umabot na nga po rito sa krus at sa kanyang kamatayan na pinahayag din niya upang maganap ang katotohanan at ang pinahayag na tayo'y kanyang ililigtas. At ito po ay naganap nga ng mga sandaling ito. Natapos niya ang pagtubos ng mga tao sa libutan. Kahit na kaunting sandali, ito ay sapat na para pagbayaran niya ang lahat ng ating kasalanan bilang anak ng Diyos. At may katangian din ng pagiging banal para nga po kaya niyang pagbayaran ang lahat ng ating kasalanan. Kaya sa panghuli po, sa Lucas 23:44-46, na magtatanghaling tapat na hanggang sa 3 ng hapon, muli pong sinamarize, nagdilim ang buong lupain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna, at sumigaw ng malakas ang Panginoong Hesus at sinabi niya, Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. So muli po dito sa huli, bago siya nagtapos, ay muli nating narinig ang kanyang panalangin nung sinabi niyang Ama.
at tinatagubilin niya sa Diyos Ama ang kanyang Espiritu. Sapagkat kahit po nga mawala na ang lupang katawan, wala na ang hininga ang lupang katawan, ngunit ang Espiritu naman ay hindi namamatay at sa Diyos Ama niya ito tinagubilin. Ito ay maganda rin pong halimbawa sa buhay natin na talaga pong itagubilin natin sa Diyos yung ating buhay, yung ating Espiritu, pagkatiwala natin sa Kanya. At maging sa panahon ng kamatayan, alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya ito po ang makita natin. Ang una ay panalangin sa Diyos ng pagpapatawad. Pangalawa po ay pangungusap ng pagpapatawad at pangako doon sa makasalanan na humingi ng pagkakataon na makasama siya sa kaharian ng Diyos. Pangatlo po ay para sa kanyang ina at sa kanyang alagad, mga tagubilin sa kanilang mga buhay. Pang-apat at pang-lima yung kanyang karanasan na nahiwalay siya sa Diyos Ama at ang kanyang pagkauhaw na isang prophecy na pinahayag na. Tapos yung naganap na, yung huling sandali sinabi niya na tapos niya ng kanyang mission. It is finished. Naganap niya ang kanyang gawain at nawa po ito rin ating tularan na sa ating pamumuhay ay lagi po nating sundin ang kalooban ng Diyos hanggang sa tayo'y matapos natin ang ating takbuhin. At tinapos niya ito ng panalangin at binigkas niya uli ang salitang Ama at ang pagtitiwala sa Diyos. At dito na po binawian ng buhay ang ating Panginoong Hesus upang tayo'y mabigyan ng buhay na walang hanggan. Inako niya ang kasalanan natin upang tayo'y mapatawad ng Diyos at makasama ng Diyos ng walang hanggan pagdating ng araw. Kaya purihin po natin siya at mapagpalang pag-alala pa rin po ngayong Holy Week. At sa Linggo po ay pagdiwang natin ang kanyang muling pagkabuhay. God bless po sa bawat isa sa atin. For love is crucified, and all for love a Father gave. For only love can make a way, and all for love the heavens cry. For love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I ask. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me, and everything I need is you, my beginning, my forever, and everything I need is you. Let me sing all for love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all.
everything I need is you, my beginning, my forever. And everything I need is you, is you. And everything I need is you, beginning my forever. And everything I need is you, is you. Oh, for love, Savior, pray. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you. To you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need Everything I need is you, is you. And everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need you're everything I need is you, is you. Unang Pedro chapter 2, 21 to 25. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat niyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo'y tulad ng mga tupang naligaw, ngunit kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Sige po, samahan po niyo ako sa ating pagtatapos sa panalangin. Amang banal, nagpapasalamat po kami o dakilang Diyos sa ginawa mo doon sa krus, sa pagliligtas mo, Panginoon. At ngayong panahong ito, O Diyos, inaalala po naming lahat, Panginoon, ang pagtatagumpay mo, O Diyos. Ikaw ang nagtagumpay para po sa amin. Ama, tinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang mga iniligtas mo, patuloy na alalahanin, Panginoon, ang sakripisyong ginawa mo. At patuloy, O Diyos, na ang buhay na mayroon kami ay ihandog sa iyo, na sa kabila, O Diyos, na mga problema naming nararanasan,
hindi po namin makalimutan, o dakilang Diyos, ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba. O dakilang Diyos, nandito po ang mga iniligtas mo. Samahan mo po sila. Ingatan mo po sila, Panginoon. At patuloy na palakasin ang pananampalataya na ikaw lang ang tunay na pag-asa, Panginoon, ng maging sa panahon ngayon, o dakilang Diyos. Lord, salamat na mayroon Diyos kaming kublihan na sa kabila ng kalungkutan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kagalakan, na sa panahon, Panginoon, ng problema, ikaw ang aming tanggulan, Panginoon, ang aming batong di natitinag na aming kublihan. Ama, tinataas po namin sa iyo ang iyong ang mga mananampalataya sa buong Blessed in Christ by Grace Church. Ingatan mo po sila, pagpalain mo po sila, o dakilang Diyos. At patuloy, o Diyos, na ipagkatiwala sa iyo ang buhay na mayroon po kami ngayon. Lord, sa iyo po namin itinataas, Panginoon, lalo na po sa panahon ngayon, limitado po ang paglabas, limitado po ang paghahanap buhay. Ngunit kami, o Diyos, ay nagtitiwala sa iyo at itinataas sa iyo ang aming mga kinabubuhay. Pagpalain mo po ito. I-bless mo po ang mga hanap buhay ng iyong mga anak. Panginoon, palaguin mo, o Diyos, ang mga negosyo ng bawat isa upang makita, Panginoon, yung kabutihan mo, yung katapatan mo, o dakilang Diyos. Lord, salamat at sa umagang ito, o Diyos, sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala o sa ang gawaing ito, Panginoon. At ang sa iyo namin itinataas, o dakilang Diyos, ang mga iniligtas mo. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, at sa pag-alaala ngayon, Panginoon, ng Semana Santa, patuloy naming alalahanin, Panginoon, ang pagliligtas mo sa amin. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumagana po sa ating lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo.